gabi. Kamusta na po ang inyong buhay? Kamusta na po tayo sa Panginoon? Nandito na naman tayo para mag-preach ng Word of God. Naniniwala po tayo na very essential itong ginagawa natin. Nais ng Diyos na talagang ang kanyang mga salita ay palaging maipapangaral. Lalo na ngayon na nakikita na po natin ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So ngayong gabi, brothers and sisters, ay ipagpapatuloy ko po ang aking tema na sinimulan kagabi. Ito po yung part 2 and the last part ng preaching ko na pinamagatan ko po na putting on our spiritual armor, Ephesians 6:10, N95 mask is not enough. Sa gabi pong ito, brothers and sisters, meron po akong 3 target. Una, nais kong ipakita na ang N95 mask ay isang mabuting gadget, pero hindi po ito ang sukdulan nating concern. Kailangan lang po natin yan in the meantime. Second target ay gusto ko po na mag-expand ang ating understanding sa spiritual warfare. Okay? Meaning, ang gabing ito ay matatawag din nating equipping. And at the same time, ang layunin ko po ay ma-challenge ang ating mga guests. Dahil alam niyo po, nobody is exempted from the spiritual attack of the enemy. So, honestly, everyone is going to be attacked by the devil. So, everyone needs Jesus Christ. Pangalawa pong target ko is to understand that we need to grow sa iba't ibang spiritual weapon na sinasabi ng talatang pag-aaralan natin ngayong gabi at ang talatang mga pinag-aralan natin last night. Kung kayo po ay first time tonight, I am suggesting na panoorin niyo po yung akin pong topic last night na nasa akin pong YouTube, Jim Gustilo, ang akin pong YouTube channel, kung first time niyo po tonight. Okay, samahan niyo po ako sa atin pong text. Ang passage po natin ay Ephesians chapter 6, verses 10 to 17. Hayaan niyo pong basahin ko ang Word of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God. Why? So that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, take note of that, you may be able to stand your ground para makatayo tayo. And after you have done everything, to stand. Verse 14, stand firm then, okay, with the belt of truth buckled around your waist. Number 1 po yan. With the breastplate of righteousness in place. Number 2, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Napaka-powerful po pala ng faith. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So samahan niyo muna akong manalangin. Sandali lang po ito. Humingi lang talaga tayo ng tulong sa Diyos dahil ito po ay salita po ng Panginoon. Panginoon, kumikilala kami na ang gabing ito ay sa iyo. Samahan niyo po kami, basbasan niyo po kami, gamitin mo lang ako para sa inyong purpose. At magsalita ka sa mga tao na makikinig tonight, sa mga kapatiran sa buong Pilipinas, at sa mga iba pa naming kaibigan at mga kamanggagawa at mga bisita namin na nasa ibang bansa. Be with us tonight. This is, Lord, our prayer. In Jesus' name, Amen. Okay, magkaroon lang po ako ng konting review. Kagabi po ay dinala ko po kayo sa isang pananaw na
Ang training po ng mga tao pagdating po sa war ay nandun lang po sa context na tinatawag nating nuclear warfare, guerrilla warfare, at itong pinakahuli nga po ay ang biological warfare, itong germ warfare na kumikilos sa panahon natin. Ito po yung virus, bacteria, yan, toxin, yan po yung warfare na ngayon po ay kumikilos sa buong mundo, kaya nagkakaroon po tayo ng global crisis. At isa ho ito sa mga nagtulak sa akin para ituro ho naman yung isang warfare na baka hindi ho tayo pamilyar. Ito po yung spiritual warfare. Alam niyo po, sabi po ni Bill Gates, masyado po ang malaking pera, maraming dolyar at milyon ang inubos ng Amerika at United Kingdom para sa nuclear warfare, at hindi po sila naging ready sa tinatawag na biological warfare. Kaya ngayon makikita po natin na talaga pong kulang ng mask, kulang ng mga facilities, kulang ng hospital, kulang ng mga doktor, kulang po ng maraming mga bagay dahil ang pera nga po nila ay napunta sa nuclear warfare o kaya ay mga pambili po ng mga cannons, mga ammunitions, mga pagpapagawa ng submarines, pagbili ng mga airplanes, at kung ano-ano pa mga kapatid. So, yan po ang naging sinabi niya, kaya po hindi naging ready po ang mga bansa pagdating sa biological warfare. Bilang pastor, ito rin po ang naging concern ko, baka hindi rin handa ang ating mga kapatiran naman sa tinatawag na spiritual warfare. Kaya po ito yung gusto kong pag-usapan natin. So sa binasa ko, brothers and sisters, ay binasa ko na rin to last night, pero binasa ko muli ngayon kasi ang akin pong purpose ay to educate at mahalaga po yung repetition. Kailangan marinig ng marinig para maintindihan po ng mga nakikinig ang salita ng Panginoon. Kagabi I mentioned to you na dito po sa passage po natin ay ang nasa isip po dito ni Apostle Pablo ay ang isang Roman soldier. Yan po. At ang isang Roman soldier ay na totoo sa kanyang context ay merong 4 na weapons or kagamitan. Una po yung belt, yung pong sinturon, meron po siyang breastplate, yung sa dibdib, meron po siyang ready feet or ready na mga paa, shield, meron po siyang kalasag, meron po siyang helmet, at meron din po siyang sword. Ngayon mga kapatid, remember that we cannot go to a war without the necessary tools or weapons. Tama po yun. Talaga po namang kung tayo po ipapasok sa warfare o sa gera, whatever it is, importante po na tayo ay may tools, meron po tayong mga weapons. Ngayon po, binanggit ko rin sa inyo kagabi, brothers and sisters, na ang bawat weapon ay meron pong equivalent na principle sa ating buhay Kristiyano. Example, ang belt po ay, ang equivalent po niyan sa buhay natin ay truth, yung pong katotohanan in verse 14. At ang breastplate naman, ang katapat po niyan sa ating pong buhay ay ang righteousness. Ang feet naman, ang katapat po niyan ay spiritual readiness. Ang shield, ang katapat po niyan ay pananampalataya. At ang helmet naman, ang kanyang equivalent ay salvation. At ang sword naman, ang katapat po niyan ay Word of God. So mga kapatid, ngayong gabi, dahil tayo po'y pumapasok sa tinatawag na spiritual warfare, tayo po'y nilalabas po natin sa gabing ito yung mga kagamitan na gagamitin natin sa spiritual warfare. Hindi po natin kailangan yung literal na belt sa spiritual warfare. Hindi po natatakot diyan ang diablo. Hindi rin po natin kailangan ngayon yung physical o material na breastplate. Hindi po natin kailangan ng isang paa na malakas.
Hindi natin kailangan ng kalasag or shield na literal, hindi natin kailangan ng literal na helmet at ang literal na sword. Pagdating po sa spiritual realm, iba po ang pag-uusapan o ibang weapons ang kailangan natin, pero ito pong weapons na ito ay mga divine weapons, pero nakakatiyak po tayo na doon kung magagamit natin yon ay magkakaroon po tayo ng pagtatagumpay. So ngayong gabi ay nais kong pag-usapan natin kung nang masinsin pa kung papaano tayo lalago dun sa mga spiritual weapons na provided by the Bible or by the Word of God. Okay, so unang-una mga kapatid, pag-usapan muna natin yung sinturon, okay, yung katotohanan. Ang tanong natin dyan ay paano tayo lalago sa katotohanan, okay? So, again, ulitin ko po, hindi natin kailangan ng literal na sinturon. Ang kailangan po nating nakasinturon sa atin ay katotohanan, yun ang nakatali sa ating bewang, at kinakailangan tayong lumago dun sa katotohanan. Okay, nais ko pong gamitin ang John 17:17 dahil ang nakasulat po dito ay ganito. Ito po ay prayer ni Jesus Christ at ang sabi niya, sanctify them by the truth. Yung pong truth ay nagsasanctify. Okay, sanctify them by the truth. So mahalaga po 'yon, mga kapatid, na tayo po ay binanal sa katotohanan. Bawat Kristiyano ay dapat ma-realize niya po 'yan na siya po ay sanctified na ng katotohanan. At dapat isipin niya, ipamuhay niya, lagi niyang ibilin sa kanyang mata, sa kanyang buhay, sa kanyang isip na siya ay sanctified na ng katotohanan. At ang sabi pa dito mga kapatid, your word is truth. So hindi lang pala tayo sanctified ng katotohanan, hindi lang tayo binanal ng katotohanan, may sinasabi pa dito na your word is truth. Alam niyo po, yan po ang napakaganda sa salita ng Diyos. Okay, ang salita po talaga ng Diyos ay katotohanan. Walang kasinungalingan, walang pagbabago, walang alteration, okay, perfect, absolute, talagang sabi nga ng Bible, ng Word of God, magugunaw ang langit at ang lupa, pero yung salita ng Panginoon ay hindi po maglalaho. So mga kapatid, sana po sa lahat ng mga nakikinig sa akin, nai-equip po kayo, naiintindihan niyo po ngayon na wow, kailangan palang lumago ako sa katotohanan. Dahil sa totoo lang, ang katotohanan po ay inyong weapon. Weapon po natin yan. Diyan natatakot ang dyablo, diyan kayo tumitibay, diyan kayo tatatag, diyan kayo magiging malapit sa Diyos. Kasi siyempre, kung puro kasinungalingan, palagi kang nagmumura, o paano ka mapapalapit sa katotohanan o mapapalapit sa Diyos? So mahalagang mahalaga na itong katotohanan na ito ay nakasinturon sa atin. At lagi niyong pag-isipan, mga kapatiran, kung paano kalalago sa katotohanan. Dahil isang weapon ito na talagang kakailanganin natin sa spiritual warfare. Pangalawa po ay ang breastplate, yung pong nasa dito po sa dibdib natin, at ang katapat po niyan ay righteousness. Ang righteousness po ay isang weapon, sabi po sa Bible. Okay? At nais kong basahin ang Matthew 6:33 dahil ito po ay very common, pero hayaan niyo pong basahin ko. Ang sabi po ng Matthew 6:33 ay ganito po. Okay, but seek first his kingdom and seek his righteousness, and all these things shall be given to you as well. So, ang sabi po ng Panginoon, maganda po yung salitang seek. Okay? Seek first his kingdom and seek first his righteousness. So, meron po may utos sa atin dito ang Panginoon. Kung gusto nating maging mahusay na spiritual warrior, kailangan talaga ay mag-i-spend tayo ng time sa paghahanap dun po sa tinatawag na righteousness.
napaka-abstract o nitong salitang righteousness para maging solid dito sa atin ay lagyan po natin ng cross-reference. Ang righteousness po, sa totoo lang, ay si Jesus Christ po ang righteousness of God. So, unahin natin si Jesus Christ, yun ang ibig sabihin. Unahin natin ang Diyos, yun ang ibig sabihin. Kasi tayo po, hindi natin inuuna ang Diyos. Kaya dito po makikita po natin na kung gusto nating lumago sa righteousness na siyang weapon natin para manalo tayo sa spiritual warfare, kailangan pala na unahin talaga natin. Maraming paraan yan, mga kapatid, para mauna natin siya. Pagbabasa ng Bible, okay, pag-meditate ng Bible, ayan po, sundin natin ang mga conviction ni Jesus Christ, okay, maging sensitive tayo kay Jesus Christ. At ang isa pa nga palang kahulugan ng righteousness ay right living. Yung buhay na matuwid. Mga kapatid, mahalaga po yon na unahin daw po natin yung buhay na matuwid. Kasi po, hindi po natin alam, akala natin ganun-ganun lang yon. Pero ngayon, naintindihan po natin dito po sa Ephesians chapter 6 na yan pala yung isang uri ng weapon. Takot po pala dyan ang dyablo. Okay? Natatandaan ko sa Bible nang si Jesus Christ ay naglalakad tapos nakita siya ng dyablo. Abay talagang nakikiusap na siyang sabi, pwede ba kami lumipat na lang sa mga swine? Dadalhin mo na ba kami dun sa kalaliman? Alam niyo mga kapatid, talagang takot ang dyablo kay Jesus Christ kasi siya ay truth, siya ay righteousness. So mga kapatid, para po tayo ay maging matibay na mananampalataya, kinakailangan na mapalago natin ang righteousness sa ating buhay. Kamusta na po ang ating pong righteousness? Kamusta ang ating bibig? Kamusta ang ating puso? Kamusta ang ating buhay? Kamusta ang ating prayer? Kamusta ang ating pong mga spiritual na ginagawa? I mean, matuwid ba tayo? Righteous ba tayo? Crooked ba tayo? Sa pag-iisip, sa mga intentions po natin, i-check po natin yun. Mahalaga po yun. Dahil ang sabi dito, yan po yung ating spiritual weapon. Pangatlo po, mga kapatid, na dapat ding, kung saan dapat din tayong lumago, yung tinatawag na readiness. Yung pong fit na sinasabi sa Roman soldier, yun po palang fit doon ay tumutukoy sa pagiging handa. Okay, dapat pala tayong handa. I mean, sa spiritual warfare, importante ang kahandaan. Tingnan niyo po, meron po akong isang babasahin dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. At ang sabi po ng Bible dito po ay ganito, preach the word. Sabi ni Apostle ni Timothy ni Paul kay Timothy, preach the word, be prepared. 'Di ba? Yung be prepared means yan, handa yan, in season and out of season. So ipinapakita doon na si Timothy ay inuutusan ni Apostol Pablo na maging handa, maging ready. In fact, sabi niya, preach the word in season and out of season. Parang sa panahon natin, may COVID o wala. Kumbaga, ganon. Tag-ulan o tag-init. Parang something like that. Whether you don't feel it or not, you preach the word. Di ba minsan tayo po mga kapatid, hindi talaga tayo ready. Yung palang readiness ay isang spiritual weapon. Alam nyo mga kapatid, mahirap po yun na marami, halimbawa, pag may mga soldiers ba tayo, halimbawa pinatawag ni Presidente Duterte ng alauna ng madaling araw, okay, pag pinasok agad tayo, example ng isang bansa, o di magbibigay ang commander-in-chief natin ng gising, o dapat ready talaga sila. Meron silang readiness. Kahit alauna ng umaga, 4:00 ng hapon. Okay? So mahalaga po yung readiness. Ngayon, alam nyo, mga kapatid, ang readiness ay mahalaga. Ang readiness ay nadidevelop po yan. Example, kapag lagi kang nagpe-pray, lagi kang nagbabasa ng Bible, lagi kang nagkakanta ng Christian song, hindi ka nagkakasala, talagang parang ready ka lagi to share the word. Pero if your life is not
sabi nga is not in good shape, nako, it's hard to preach, it's hard to go to the church, it's even hard to read the Bible, it's hard to minister. Di ba kasi you're not ready? So, ang readiness ay malaking bagay. Maraming dapat ayusin sa tinatawag na spiritual readiness, yung buhay natin, yung katawan natin. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, you're not ready. If you don't pray, you are not ready to minister. So yan po ang yan po ay mga kung hindi ka nagdi-devotion, how can you minister? You're not ready. Kahit nasabihin lang na pwede ba mag-pray ka, you cannot even pray because you're not ready. Kung lagi kang nagkakasala, you cannot be ready. You are not ready, absolutely. So yung readiness ay talagang dapat pag pinaghahandaan. In fact, kahit na meron kang sa isang Roman soldier, kahit meron siyang belt, kahit meron siyang breastplate, kung hindi naman siya ready, ay hindi rin siya mapapakinabangan ng kanyang commander-in-chief. Pangapat, shield. Ang pangapat na dapat nating pagbutihin ay shield of faith. Ito pong faith na to ay isa rin sa ating mga weapon na dapat na lumalago tayo. Alam niyo po, kung ang ating pong spiritual warfare ay maitutulad po sa physical or sa guerrilla warfare, talagang marami kang dapat pag-aralan. Hindi lamang yung kalaban mo, kundi maging yung iyong weapon na gagamitin. Example, meron kang Armalite. Di ba pinag-aaralan yan kung paano magkasa, kung paano mag-load ng bala, kung paano mag-shooting. Di ba pinag-aaralan yan? Kung paano maglabas, yung pagkalilinisin mo siya. So, ganun din, mga kapatid, yung faith natin ay talagang dapat ding mag-grow, dapat ding mag-improve. Alam niyo mga kapatid, ang ganda-ganda po ng metaphor na ginamit sa faith. Shield. Ang ginamit po ay shield. Mga kapatid, napakaganda po ng shield na yan. Ang sabi nga po mga kapatid, tingnan nyo ha, for the purpose of talagang enlightening you from the Bible. Ang sabi po doon ay sa verse, anong verse ito? Itong shield of faith. Okay? Nasa verse 16 tayo. In addition to all this, take up the shield of faith. Ito na po, inelaborate ang trabaho ng shield, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Anong trabaho ng shield? Upang ma-extinguish. Di ba yung extinguisher, fire extinguisher? So pag tinitira ka ng diablo ng tinatawag na flaming arrows, yung arrows niya na nagliliyab, kayang-kaya pala yun banggain ng shield / faith. So kung may faith tayo, talagang hindi katatablan ng mga flaming arrows ni Satan. Yan po ang nakasulat sa Bible. Kaya kung talagang tayo po ay gustong mag-engage sa spiritual warfare o kung gusto nating maging powerful Christian, maging successful Christian, maging victorious Christian, isa ito sa mga dapat nating pagbutihin, yung ating faith. Because faith is your shield against the flaming arrows of the evil one. Si Satan, tinitira tayo niyan mayat maya. Tinatakot niya tayo mayat maya. Tinatakot niya tayo sa pamamagitan ng mga kung ano-ano, mga threat, mga COVID na yan, mga negative thoughts, yung mga kung ano-ano, ang tinitira niya sa atin. So kung wala kang faith, sino tatamaan? Ikaw, pasok na pasok. Pasok, bullseye. Dahil wala kang shield. Wala kang faith. So paano naman lalago ang pananampalataya? I will suggest mga kapatid, Romans 10:17. At ang sabi po ng Romans 10:17 ay, ganito po. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.
So binabanggit po dito ang hearing. Kaya nga importante yung mga anak natin nakikinig, kayo po mga magulang nakikinig. Okay? Hindi pa pwedeng self-study lang. Okay? Mahalaga yung self-study, pero appointed means din ni Lord ang nakikinig tayo. Okay, paano naman tayo makikinig kung wala namang nagpe-preach? So dapat yung pastor naman masipag ding mag-preach kasi wala silang pakikinggan kung hindi ka magpe-preach. Okay, pag marami siyang preaching, marami silang papakinggan. It takes two to tango. Para ma-develop ang faith ng ating community, kailangan someone preaches, a pastor will preach, and the congregation will listen. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, mga kapatid, nightly po, tayo po ay nagpipreach. Although hindi po ito madaling trabaho ng pastor. Napakahirap din po nito. Kasi parang dahil sa ginagawa ko pong pagpipreach gabi-gabi, parang naggagawa po ako ng thesis every day. Medyo may kabigatan po. Pero nakaka-bless naman po dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng wisdom, tapos nandyan din kayo na talagang ina-absorb nyo naman ang mga turo. Masaya natin po doon mga kapatid. Kumbaga, worth naman ito pong ginagawa natin. Ngayon, isa pa hong paraan mga kapatid para yung faith natin ay titibay. Remember, nasa faith building na po ako. Importante po yun kasi siya po yung ating pong shield. Okay, so ang sabi po mga kapatid ng James 1:23, ito po yung makakatulong din. Ang sabi po ng James 1:23, pakinggan niyo po ha. Anyone who listens to the word, ito, nakikinig kayo ng word, but does not do what it says, is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Ang pinag-uusapan dito mga kapatid is, kung aatras po tayo sa 22, do not merely listen to the word, okay? And so deceive yourselves, do what it says. Yung pong sinasabing do what it says, alam niyo mga kapatid, kapag ang word of God ay pinakinggan mo, pagkatapos lahat ng narinig mo, in-apply mo, nagkakaroon talaga ng tremendous growth ang faith. Ang faith mo nare-reconfirm na totoo pala. Example, sabi ng Diyos, magbigay ka. Tapos nagbigay ka, may dumating sa iyong blessing. Kung ano man po yun, hindi naman laging material, pero bilines ka ng Panginoon. Sasabihin mo, totoo pala yung nakasulat sa Bible. So, nai-strengthen yung faith mo. Pagkatapos, in-apply mo yung love your enemy. Okay. In-apply mo yung prayer. In-apply mo yung sharing of the word. In-apply mo yung going to the church. In-apply mo yung meditation. Basta kung ano man yung naririnig mo sa Bible, napapakinggan mo sa Bible, napapakinggan mo sa mga preacher, and then you applied it in your life, I tell you, your faith will blossom. Ang problema kasi sa marami kung bakit yung faith ay hindi talaga totally established, dahil nakikinig lang, pero yun nga, isang tenga nakikinig, lampas din sa kabila. O kaya, hindi niya kinukultivate ang kanyang narinig. Tinuturo ko nga sa aking mga disciples, ganito po yun. Pag napakinggan mo, okay, nakinig ka ng preaching, habang papauwi ka, kinukultivate mo yun sa isip mo. Kasi, ang ibig sabihin nun, mini-meditate mo. The moment na mini-meditate mo yung mga words of God na napakinggan mo, parang pinupush mo pa yon, parang nilulubog mo pa yon sa iyong isip, sa iyong espiritu para hindi mo siya malimutan. Kasi kung walang ganon, walang meditation, walang walang personal na pakikipag-cooperate sa Holy Spirit, ay nako, yung pong faith natin, yung shield natin ay hindi po titibay. Panglima mga kapatid ay helmet. Ang ikalimang weapon, although hindi siya matawag na weapon dahil ang helmet po ay parang protective gear, pero andun po siya sa spiritual warfare, nasa context po siya ng spiritual warfare, na kailangan mo siya sa spiritual warfare. Sapagat sa Roman soldier, kailangan niya yan sa kanyang physical warfare para may proteksyon ang kanyang ulo.
So, mga kapatid, importante rin po itong helmet na ito na ang equivalent sa ating buhay ay kaligtasan. Paano naman lalago ang ating kaligtasan? Paano tayo lalago sa kaligtasan? Nais ko pong basahin naman yung 1 Peter. At ang sabi po ng 1 Peter chapter 2, naku, napakaganda po nito. Tingnan niyo po ito. Chapter 2, verse 2. Pakinggan niyo po like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So mga kapatid, sinasabi dito na tayo raw po ay dapat tularan natin ang bagong anak na baby. Diba yung bagong anak na baby? Grabe ang craving niyan sa milk. Aba mga kapatid, wag niyo sabihin na kayo ay mature na. Huwag niyo sabihin na kayo ay matanda na sa church. Kailangan laging nandun pa rin yung craving ng Word of God. Kasi ang Word of God, ang metaphor niya dito ay milk. At tularan daw natin ang ugali ng baby. Laging craving. Parang laging malapit na yung preaching ni Pastor Jim. Ganon. O kaya ay makikinig uli ako mamayang gabi. Ganon. Ay gagabi-gabihin ko na talagang ipapakita mo sa Diyos ang yung ugali na katanggap-tanggap kay Lord, yung craving. Okay? Yun po ay gusto ng Diyos. Sabi ito, like newborn babies, crave. Crave, ha? Hindi basta-basta eat. Hindi basta sinasabing sumubo ka, kumain ka, craving. Pure. Okay? Yung pure naman, mga kapatid, tayo preaching dapat. Pure. Amen. Word of God. Amen. Crave pure spiritual milk. So kung merong physical milk, may spiritual milk. At ito ang sabi, ang ganda-ganda po ng outcome. Sabi po doon ay, so that by it you may grow up in your salvation. So, hindi pala basta sapat yung nagkaroon ka ng kaligtasan, hindi ka na nag-church. Hindi sapat yung tinanggap mo si Lord, sabi mo, ligtas ka na, you need to grow up. At ito na yung mekanismo ng paglago. Kailangan kang magkaroon ng ugali ng bagong silang na bata. You crave pure spiritual milk. Tapos, layuan niyo yung mga toxin na mga bagay-bagay, yung mga nakakasira sa inyong growth. Okay? Kinakailangan you crave pure spiritual milk. Huwag na kayong magsasama sa mga chismoso, kasi you will never grow. Tapos yung mga Kristiyano minsan na mga matatagal na sa simbahan na hindi na sila nag-grow, naku, mahirap din niyang makasama. Kaya dapat magsolo ka, kailangan magkaroon ka ng ugali na sinasabi dito, crave pure spiritual milk. Okay? Like newborn babies, yan ang magandang ugali talaga, mga kapatid. Alam niyo ba, isa sa mga sign ng tunay na born again, ito po, craving. Pero kapag may mga nagsasabing born again daw sila, pero walang Bible, born again daw sila, anak daw sila ni Jesus Christ, wala namang craving for spiritual milk. Hindi nagbabasa ng Bible. Yun, mahilig sila sa mga kalayawan. Pero they go to church. Pero I doubt their salvation. Kasi ang salvation, may bunga yan. Ang bunga, ang kakabit ng salvation ay craving for spiritual milk. Word of God, mga kapatid. Okay. Now, number 6, mga kapatid, isa pang kailangan ng isang Roman soldier ay sword. At ang sword, ang equivalent ng sword ay walang iba kundi ang Word of God, yung Bible po. Yan po. So, anong sabi ng Bible, mga kapatid? Ang Bible daw po, yung Word of God, ay pagkain ng ating kaluluwa. Okay, kaya importante ang Bible o yung Word of God, pagkain niya ng iyong kaluluwa. Pero mga kapatid, isa sa mga matinong konsepto ng sword, pang-atake po yan. Mapapansin niyo po yan sa Matthew 4:4, na walang ginamit na sword si Jesus Christ, kundi ang Word of God. Lagi niya sasabi, it is written, it is written, it is written. Lagi niyang, yun ang kanyang panlaban lang kay Diablo. Hindi nga siya gumamit ng kapangyarihan niya. Okay? Ginamit niya lang, Word of God. So brothers and sisters, napakahalaga po ng Word of God. Ang Word of God po ang pinaka-sword. Ang sabi nga ng Bible, sword of the Spirit. Imagine that? Espada ng Espiritu. O
Ano ang purpose ng shield? 'Di ba? Ano 'yan parang defensive mo 'yan defense mo 'yan. Yung sword, pang-offense mo naman 'yan, pang-atake mo naman 'yan. So kung meron kang faith, wala ka namang Bible, wala kang Word of God, wala kang sword, hindi ka rin mananalo. So tonight, kagaya ng aking target for tonight, gusto ko po kayong magkaroon, ma-expand ang inyong understanding in the area of the spiritual warfare. Alam niyo po, mahalaga po ito, napaka-importante po nito, mas mahalaga pa po ito sa N95 mask. Mas mahalaga pa po ito sa aking pananaw sa alcohol na 70% solution. Mga kapatiran, sana po ay naintindihan nyo na po yung aking pong 2 gabing itinuturo. Putting on what? Our spiritual armor, Ephesians 6:10. N95 mask is good. It's a good gear, but that is not enough. Okay? Kaya sapul na sapul po natin yan. Ngayon po, meron pa akong gustong talakayin, brothers and sisters. Kasi sa context po ng Ephesians chapter 6, kasama po doon mga kapatid ang prayer. Pero hindi po natin siya tinitignan na parang isang weapon. Kasi mga kapatid, tingnan niyo po ito, mga kapatid. Isang perspective lang, additional perspective. Ano ang role ng prayer? Kasi po ang binasa po natin ay verse 10 up to 17. Pagdating sa 18, ang sabi doon, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Parang hindi po siya weapon. Okay? Kasi po yung mga weapons doon sa bandang itaas, nilagyan lahat ng metaphor. Ang prayer po, hindi nilagyan ng metaphor. Okay, ngayon ano ang tingin natin dito? Paano ko to tinitingnan? Ang suggestion ko po mga kapatid, tingnan natin siya na parang hininga natin. Ang prayer po ay parang hininga ng Roman soldier. Kasi kung meron man ang Roman soldier na shield o meron siyang helmet, wala naman siyang breath, hindi rin siya makakalaban. Tingnan niyo po mga kapatid ha. Okay, ito po ay suggestion ko lang. I am not saying na ito po yung pinaka-perfect na expression, pero dito ko po siya tinitingnan. Gusto ko lang ipaliwanag mga kapatid na, tingnan nyo ha, basahin ko lang sandali for the purpose of understanding. Verse 18, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. Okay, with this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, sabi ni Paul, that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. So mapapansin nyo na ang prayer dito ay hindi po siya binigyan ng metaphor. Okay. Ang truth may metaphor, belt. Ang righteousness may metaphor, breastplate. Ang word of God may metaphor, sword. Okay. Pero dito po ang prayer ay hindi po siya binigyan ng metaphor. Kaya tinitingnan ko na lang siya bilang hininga ng Roman soldier, mga kapatid. Tingnan niyo po. Why did I say this? Tingnan niyo po. Ang sabi niya dito, makikita niyo sa verse 18, pray on all occasions. O kasi umaga, tanghalian, merienda, hapunan, bago matulog, pagkagising, on all occasions. May COVID o wala, parang ang prayer dito ay hininga mo. Diba ang breath niyo po, talagang kasama niyo yan. Kumain, matulog, gumala, magbasa, kumanta, magbadminton, magbasketball, yung breath, ang breath ay kasama mo. Parang yung breath po ay maikukumpara talaga natin, ang prayer po ay maikukumpara talaga natin sa hininga, mga kapatid. Kaya alam nyo, brothers and sisters, pag hindi ka na nagpe-pray, para ka na ring patay. Kaya nga, alam nyo, ang utos pa nga ng Diyos ay ganito, pray without ceasing. O, nasa Bible po yan, word for word. Kailangan po yan natin, mga kapatiran. Pagtapos sabi niya pa rito, pray the all kinds of prayers and requests. So, mga kapatid, dapat talaga palang alam din natin yung iba't ibang klase ng prayers kasi pray the all kinds of prayers
Kung prayer of intercession, may mga imprecatory prayer, okay? May 'di ba may mga salitang may prayer na prayer of thanksgiving, okay? Maraming klase ng prayer. So pray the all kinds of prayers and request, verse 18. Tapos ang sabi niya pa rito ay be alert is a principle of prayer. So mga kapatid, andun po, nasa context po tayo ng prayer. Tapos keep on praying for all the Lord's people in verse 18. Verse 19, pray for God's workers and his work, verse 19. And pray for God's strength and courage for the man of God in verse 20. Guys, mga kapatiran, kung kayo po ay nakakapakinig nitong sinasabi ko, please kainin niyo po ito. Napakahalaga po nitong itinuturo kong ito, mga kapatid. Ito po'y katotohanan. Kaya nagsasalita ang Diyos sa atin. So mga kapatid, ito po yung buong konteksto ng spiritual warfare. Naipaliwanag ko sa inyo ang mga kagamitan na kailangan natin para magtagumpay. Ulitin ko mga kapatid, ang akin pong kanina pang ipinaglalaban, hindi po, sabi, alam niyo mga kapatid, remember that we cannot go to a war without the necessary tools and weapons. Kung lalaban ka, talagang dapat may weapons ka. Sa spiritual warfare, dapat may weapons ka. Ang pinagbubuti natin ay 6. Una, katotohanan. Parang belt natin yan. Katuwiran. Amen, mahalaga po yan. Readiness, lagi kang ready. So may ginagawa ka para maging ready ka. Yung pananampalataya natin, amen. Yung ating kaligtasan ay lumalago. Okay, at ang panghuli ay ang Word of God. O paano ka magtatagumpay kung ang 6 na to ay wala sa atin, mga kapatid? So, brothers, here's my challenge. Malapit na po ako matapos. Put on the whole armor. Put on the whole armor. Let me emphasize that. Put on the whole armor of God. So, yung 6 na yun, ay kailangan mo. Okay. So, mga kapatid, kaya nga, ang ganda po ng ating tema eh. Putting on our spiritual armor, Ephesians 6:10. N95 mask is not enough. Yan po ay mabuting gear. Mabuti yung alcohol, physically. Pero that's not enough. Bilang Christians, meron pa yung whole armor na dapat na mapagbuti. Alam niyo, sabi nga ng Bible, put on the whole armor of God. Tingnan niyo po yung result. That you may be able to stand against the schemes of the devil. Ibig sabihin, hindi ka makatatayo sa harapan ng dyablo kung ikaw ay kulang-kulang ng gear, ng spiritual weapons. O, meron kang shield, wala ka namang sword. May sword ka, wala ka namang shield. Paano ka mananalo? Mga kapatid, if you are a true Christian right now, think about this message, mga kapatid. You want to glorify God in your life? Nako, yan po ang dapat natin pagbutihin. So mga kapatid, natapos na po ako sa aking mensahe, pero nais kong balikan muna ang aking pong preaching goal for tonight. Okay, ang aking pong target is to show that N95 mask and other protective gears are good gadgets, but our major concern is more than that. Amen? Mahalaga ang alcohol, pero ang ating concern is more than that. Number 2, target. To expand our understanding or horizon in the area of spiritual warfare. I hope nagawa ko yan tonight. Na-expand ko yung inyong pananaw, na-expand ko yung inyong understanding sa spiritual warfare. Sana po'y nagiging totoo na to sa atin. And that is my objective for tonight. Talagang maging totoo kasi ang dyablo, ayaw niyang maniwala ka na totoo ang spiritual warfare. Na hindi mo na kinakailangan i-develop ang faith, ang truth, ang righteousness, hindi mo na kinakailangan maging ready. Yan ang mga pandaraya ng dyablo. That's the lies of the devil. So mga kapatid, pangatlo pangatlo kong target tonight to understand that we need to grow in every
so-called spiritual weapon that God mentioned in this chapter. So mga kapatid, hindi sapat na may kaligtasan, lumago ka sa kaligtasan. Hindi sapat na meron kang faith, lumago ka sa faith. Hindi sapat na meron kang truth, dapat lumago ka sa truth. Hindi dapat may salvation, dapat lumago ka sa salvation. How are you? Na-stuck ka na ba somewhere? Maraming Christians kasi ngayon, na-stuck na. Hindi na lumalago. Ayun, kaya patingin-tingin na lang, pa-chat-chat na lang, pa-text-text na lang. Pero yung activity, wala na po. Wala na pong passion. Yan ang mga sign na tayo po ay dying inwardly, dying spiritually. Wala na yung passion, nakikinig, pero walang naiintindihan. Nagbabasa, walang nauunawaan. Okay? Lumalaban na sa mga spiritual authority. Nako mga kapatid, matakot po tayo dyan. Spiritual principle po yan, mga kapatid. Okay, let me give you my propositions for tonight. Number 1, bilang isang spiritual na doktor, ito ay papayo ko sa iyo. Be sure that you are a true believer of Jesus Christ. Make sure of that. Ikaw ba ay sa Diyos o ikaw ba ay sa Diablo? Make a stand for tonight. Ngayon, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, iwanan ko sa iyo yung 6 na dapat mong pagbutihin starting tonight. Huwag ka nang pahina-hina. Huwag ka alisin mo na yung kasalanan. Alisin mo na yung mga nakakapagpalubog sa yung spiritual na buhay. Yan ba'y lalaki? Iwanan mo. Babae ba yan? Iwanan mo. Bisyo ba yan? Iwanan mo. Amen? Galit ba yan? Magpatawad ka na. Give it to the Lord. O, Diyos-Diyosan mo ba ang pera, ang mga computer games? Iwanan mo na yan. Dahil ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Number 2, master your spiritual weapons. Master it. Pag-aralan mo yung prayer, pag-aralan mo yung faith, pag-aralan mo yung readiness, pag-aralan mo yung righteousness, pag-aralan mo yung truth. Master it. Pag meron ka niyan, nako, tatakbo ang Diablo sa iyo. Bakit? Talo na siya. Bakit? Mga divine weapons yan na binigay mismo ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga, naniniwala ang Diyos, pag ginamit natin to, pwede na tayong magtagumpay. The last but not the least, choose your battles. Huwag lahat lalabanan. Huwag lahat harapin. Okay? Yung problema ng mga tao sa Antarctica, huwag nyo na pong isipin. Pray it to the Lord. Yung mga problema ng kapitbahay nyo, yung chismis ni ganito, huwag nyo nang i-entertain. Yung mga away-away ng mga tao, hindi nyo naman kilala, bakit ba tayo nakikisaw-saw pa dyan? You choose your battles, mga kapatid. So mga kapatid, starting tonight, sana po naging matatag tayo, naging matibay. Sana po ay nagkaroon ng kabuluhan ng ating halos 45 minutes na pag-aaral ng Word of God. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Heavenly Father, thank you for tonight. Thank you for your words. Thank you for giving me, Lord, another opportunity to preach your word, Lord God, and to share the truth of God. Salamat sa mga sense na binigay niyo sa amin tonight, sa mga illustrations na nakakatulong para maintindihan namin ang iyong mga salita. Lord, I thank you for this great opportunity. I pray for healing sa mga nakikinig. I pray for wisdom, and I pray for salvation sa mga nakikinig. Panginoon, pagpalain niyo po bawat isa. I pray sa mga nakinig, kung meron kang sakit, nawa pagalingin ka ng Lord, matigas ang puso mo, naway palambutin ka ng ating Panginoon. Ang mga tao hindi pa naligtas sa spiritual na kaligtasan, sana ang Diyos ngayong gabi ay kumilos sa iyo at buksan ang iyong puso. Ang Diyos ay mahabagin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa broadcast nito. Salamat po sa preaching na ito. Salamat po sa opportunity nito. Salamat sa mga sitwasyong nangyayari ngayon, lockdown, dahil ito po ay very favorable sa inyong gawain. Salamat po. Binabalik ko sa inyo lahat ng kapurihan at kapasalamatan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Jesus, sa aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin. Ito po ay hindi para sa akin. Ang ginawa niyo ngayong gabi ay para sa inyong kaluluwa. Ako po ay instrumento lang ng Panginoon. This is not really for me. This is really for you. This is really for the sake of your soul. God bless. Pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay. God bless po. In Jesus' name. Amen and amen.